Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ang iyong nakikita ay isang electric coffee maker machine. Ang problema daw nito ay may power pero hindi umakyat yung tubig. Or walang tumutulo mula sa filter papunta dito sa kanyang pinaka-pitcher or carafe. Kaya sa video ko ito ay aalamin natin at ito troubleshoot kung ano ang dahilan kung bakit hindi umakyat yung tubig. Dito guys ay lalagyan muna natin ng tubig para makita natin yung sinasabi ng customer na may power pero hindi umakyat yung tubig. So ayan guys ay wala tayong ilalagay na kape, tubig lang dahil testing lang naman. Yan guys ay i-plug natin para maobserbahan. At itatry natin i-on. Kung makikita nyo ay nag-illuminate yung kanyang power indicator. Ibig sabihin yan guys ay may pumapasok na kuryente dito sa ating coffee maker machine. Dapat yan mga ilang seconds ay mayroon na tayong nakikitang reaksyon sa tubig. Yan ang level ng tubig na nilagay natin. Kung maobserbahan nyo, hindi siya nababawasan at walang tumutulo mula sa filter papunta sa kanyang pitsil o carafe. Dapat yan mga less than 30 seconds ay mayroon na tayong makikitang tumutulo na tubig mula dito sa filter. Yan guys ay wala talaga reaksyon yung tubig. Ngayon ay mag-umpisa tayo sa troubleshooting. Una natin gagawin ay kukuha muna tayo ng tester. Aalamin natin kung may resistance or open wirings connection. Sa setting ng tester natin ay kailangan ay nasa resistance mode. Kung makikita nyo ito, kinakailangan ay naka-OL ang setting ng ating tester. At lagi natin i-check kung gumagana yung tester natin. Katulad niyan. Tulad pa rin ng dati, ilalagay lang natin yung test rod sa plug at obserbahan natin yung tester. At pagkatapos ay i-on natin yung unit. Kung maobserbahan nyo, walang reaksyon yung tester natin. Dapat yan ay may resistance na lalabas kapag okay yung ating coffee maker. So, ang ibig sabihin nito, either ang kanyang heating element ay sira or ang kanyang thermostat ay open. Maaaring sira rin yung kanyang thermal fuse. So, alin man dyan o isa dyan ang mayroon na problema. So, ulitin natin, kung maobserbahan nyo, wala talagang resistance. So, ngayon guys ay obligado tayo mag-baklas para malaman natin kung alin ang parts dyan na may problema. So, tatanggalin muna natin itong kanyang carafe. Pati itong kanyang filter ay tatanggalin muna natin. Ito naman yung kanyang brand at may nakasulat na ito ay coffee maker. Ang kanyang voltage rating naman ay 230 volts at ito ay 800 watts. Dito guys ay tatanggalin lang natin yung 5 screw. Yan ang location ng tatlo sa taas. Yan naman ang location yung 2 screw sa baba.
So, yan na guys ang loob ng ating coffee maker. Yan ang heating element ng coffee maker. Basta may wire na nakalagay, katulad niyan ay palatandaan na heating element. Yan naman ang thermostat. Kung makikita nyo, yung thermostat ay connected yan sa heating element. Ang gamit niyan ay sinesense niya yung init na binibigay ng heating element. Kapag na-reach niya yung tamang temperature, ay ang thermostat natin ay mag-open yan. Yun naman ang location ng ating thermal fuse. Ang gamit naman ng thermal fuse ay binabantayan niya yung overheating. So nagbibigay ito ng proteksyon. Yan naman ang riser tube. Diyan dumadaan yung tubig. Yan naman ang 3 terminal na round rocker switch. Dito guys, yung sunod natin na gagawin ay titestarin muna natin yung heating element. Yan guys, kung mapapansin nyo, mayroon na resistance ang ating heating element. Ibig sabihin yan ay okay yung ating heating element. Sunod naman natin na titestarin itong kanyang thermostat. Ito ay normally closed. Dapat yan ay may marireading tayong 00. Yan guys, ang ibig sabihin nito ay okay yung ating thermostat. Mayroon na siyang continuity. Ngayon, ang isusunod naman natin yung kanyang thermal fuse. So, ang thermal fuse natin ay dumaan sa ating 3-terminal rocker switch at pumunta yan dito sa heating element. So, yan guys, kung maobserban nyo, walang reaksyon yung tester natin. Dapat yan ay may mariring tayong 00 dahil continuity ang tinitingnan natin dyan. Ang ibig sabihin nito, kapag wala tayong ma-reading dyan, ay may problema itong kanyang thermal fuse. Para ma-confirm natin na thermal fuse ang problema, ay kinakailangan natin tanggalin. So, yan guys, ang isang terminal ng ating thermal fuse. Kailangan, pag nagtanggal tayo ng terminal, ay tatandaan natin kung saan siya nakalagay. Ito ay nakalagay sa gitna ng ating rocker switch. Ngayon ay magpapalit tayo ng test rod. Gagamit tayo ng alligator clip. I-check muna natin yung switch kung okay. Sa pag-check ng switch, ilalagay natin yung alligator clip sa gitna ng terminal. At ang isang test rod sa kabilang terminal. At kapag nakaposisyon na yung isang test rod, ay ipipress natin yung switch. So yan guys, kung makikita nyo, may reading yung ating tester. Ibig sabihin nito ay okay yung switch natin. Dito guys ay ulitin natin yung pag-tester ng thermal fuse para makonfirm natin na thermal fuse ang sira. Yan guys, kung makikita nyo, walang reading ang tester natin. So, ibig sabihin ay confirm na thermal fuse ang sira. So, kinakailangan natin ito ay baklasin. Yan guys ay natanggalan natin yung tornilyo. Ang gagawin natin ay iaangat lang itong clip support para matanggal natin yung thermal fuse. Sa pagtanggal ng thermal fuse ay mag-ingat tayo dito. Hindi natin pwede putulin dyan sa may terminal ng heating element. Ibig sabihin yan guys ay hindi natin pwede putulin dyan sa puno dahil yan ay factory soldered. Magbibigay tayo ng allowance para sa pagbalik natin ng thermal fuse ay may pagdudugtungan tayo. So, yan na guys ang thermal fuse na pinutol ko. Sa pagpalit nito ay titingnan natin ang rating nitong thermal fuse. Kung ilang ampere at kung ilan Celsius meron ang thermal fuse. Kung mapapansin nyo, ito ay meron na transparent
na insulation. So, kinakailangan na ito tanggalin para makita natin ang kanyang rating. So, yan na guys, ay natanggal na natin yung kanyang insulation. Ngayon, titingnan natin kung ano ang nakalagay. Kung mapapansin nyo guys, ito ay 10 ampere. Ang kanyang voltage rating ay 250 volts. At ang kanyang temperature rating ay 240 Celsius. Kailangan ganito rin na thermal fuse ang ikakabit natin. Dito guys ay may stock ako na thermal fuse. Maghanap tayo kung mayroon katulad niyan. Ito ay thermal fuse din. Iba lang ang kanyang model. So titingnan natin ang kanyang rating. Ang kanyang rating ay 15 ampere, 185 Celsius. So ito guys ay hindi pwede. So ito guys, mayroon pa tayong isa. Ngayon titingnan din natin ito kung ilan ang kanyang rating. So, itong isa, kung mapapansin nyo, ito ay 230 Celsius at 250 volts, 10 ampere. Ito ay hindi pwede gamitin dahil ito ay 230 Celsius lang. Kapag ito ay ginamit, ito ay hindi magtatagal at masisira kaagad. So, ang gagawin natin ay mag-order tayo sa Lazada or sa Shopee. So, ito na guys ang order natin. Titingnan natin kung tama ang ating order. Ito guys ay umorder ako ng 10 peraso. So, tama yung order natin ay 10 peraso. Ngayon ay titingnan naman natin kung tama yung rating sa in-order natin. Yan guys, kung makikita nyo, ito ay 250 volt, 10 ampere, 240 Celsius. So, tama yung order natin. Bago naman natin ito ilagay, ay siyempre ay titesterin ito natin. Yun guys, sinit ko siya sa buzzer bukod sa oil na setting. Yun guys, kung maobserban nyo, yan ay okay yung fuse natin. Ganun dapat ang magiging reading natin kapag okay yung thermal fuse. Kapag defective naman, ay ito ang magiging reading. Oil lang ang makikita natin sa tester. Yan ang thermal fuse na tinanggal natin. Dito na tayo sa reconnection ng ating thermal fuse. So, yun ang sinasabi ko na may allowance sa pagputol ng ating paglalagyan ng thermal fuse. Ngayon ay tatalo pa natin para sa ating reconnection. Ito guys yung available ko na connector. Ngayon kung mayroon kayong mas maganda dito na connector ay pwede nyong gamitin.
So, yan guys, ay natapos natin yung isang terminal. Ngayon, ang susunod naman natin, yung isang terminal. Pag dating dito, ay puputulin lang natin dyan sa puno ng thermal fuse. Para yung wire na yan, yan din ang gagamitin natin. Dahil ang dulo niya ay may speed connector. So, yun na guys, ay tapos na natin na may kabit yung thermal fuse. Ngayon, ilalagay naman natin ang isang terminal dito sa rocker switch. Tulad ng sinabi ko kanina na itong terminal ay nakalagay sa gitna ng terminal ng ating rocker switch. Sa pagkabit nito ay gagamit lang tayo ng electrical plier long nose. Yan na guys, ay naikabit na natin ang isang terminal dito sa rocker switch. Yan ang orientation ng mga terminal, itong coffee maker. Ngayon ay pwede natin ikabit yung bottom cover para tayo ay mag-testing. Para malaman natin kung okay yung gawa natin. Yun na guys, tapos na natin may kabit yung cover. Ngayon, ibabalik lang natin yung kanyang filter. Pati na rin yung kanyang glass fixer. Ngayon, sa pag-testing natin, wala na tayong ilalagay na kape. Tubig lang ang ilalagay natin dahil ito ay testing lang naman. So, yun na guys, ay itatag natin para maobserbahan. Yun na guys, kung maobserbahan nyo, mayroon nang tumutulo na tubig mula dito sa kanyang filter. Ibig sabihin yan ay mayroon nang umaakyat na tubig papunta dito sa kanyang filter. So thermal fuse ang naging problema na hindi gumana yung heater dahilan para hindi umakyat yung tubig. Hanggang dito na lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman.